Hindi agad sumagot si Alex. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit. Napalunok si Prince. Halatang kinakabahan pero hindi umatras. Hanggang sa magtagpo ang kanilang mga mata. At sa unang pagkakataon ay naglapat ang kanilang mga labi. Isang halik na nagsimula sa kaba pero nauwi sa matinding pananabik. Ramdam nila ang init ng isa't isa. Ang matagal nang itinatagong damdamin na ngayon lang nabigyan ng pagkakataon. Niyakap ni Alex si Prince na mahigpit. Parang ayaw niya na itong pakawalan. Si Prince naman, buong pusong gumanti. Tila natagpuan na niya ang tahanang matagal niyang hinahanap. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Celeb Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ang mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig dahil baka ang maririnig mong kwento ngayon ay kwento mo na rin. Mainit ang sikat ng araw sa isang maliit na baryo sa tabing dagat. Ang hambas ng alon ay parang musika na sa araw-araw na pamumuhay ng mga taga roon. Doon nakatira si Alex, 26 na taong gulang, isang mangingisda na lumaki at namuhay sa simpleng kabuhayan. Madalas siyang makitang pumapalaot sa madaling araw, sakay ng lumang bangka ng kanyang ama. Sanay siya sa alat ng dagat, sa amoy ng sariwang huli, at sa hirap at ginhawa ng simpleng pamumuhay. Tahimik si Alex, hindi masyadong palabiro, pero may kakaibang tapang at sipag. Kilala siya sa baryo bilang mapagkakatiwalaan at masipag lalo na sa pagdating sa pangingisda. Para sa kanya, sapat na ang simpleng buhay. Makapaghain ng pagkain sa hapag, makasamang pamilya, at makalanghap ng hangin ng dagat tuwing hapon. Ngunit isang araw ay dumating si Prince. 27 taong gulang na taga Maynila. Isang corporate employee na sanay sa ingay ng syudad. Mga gusaling naglalakihan, kalsadang puno ng sasakyan, at mga meeting na walang katapusan. Pagod siya sa stress ng buhay Maynila kaya't nagpwes siyang magbakasyon muna sa probinsya kung saan nakatira ang kanyang tiyahin. Sa unang tingin ay halatang hindi sanay si Prince sa baryo. Malinis ang kanyang suot, branded ang sapatos, at ang cellphone na hawak niya ay mukhang mas mahal pa kaysa sa bangkang ginagamit ni Alex. Ngunit sa kabila ng lahat ay ramdam ang pagnanais niyang tumakas mula sa gulo ng luksod. At sa hindi inaasahang pagkakataon ang dalawang mundong magkaiba, ang simpleng mangingisda at ang binatang Maynila, ay magkakabanggaan sa dalampasigan. Umaga pa lang, gising na ang buong baryo. Ang mga manok nagkukumpetensya sa paglaok. At ang mga alon, tila humahalik sa buhangin ng dalampasigan. Sa maliit na baryo ng San Isidro ay halos magkakalala ang lahat ng tao. Ang bawat ngiti at kumpas ng kamay ay may kasamang mainit na pagbati. Ang simpleng pamumuhay dito ay kabaliktaran ng abalang mundo ng Maynila. Si Alex, kahit kabataan pa, ay kilala na bilang isa sa mga masisipag na mangingisda. Araw-araw bago pa sumikat ang araw, kasama na niya ang ilang kabarangay sa laot. Hawak ang lambat, kahit sa bangka, pawis at pagod ang puhunan para lang sa huling isusukli sa palengke. Ngunit para kay Alex, hindi lang hanap buhay ang pangingisda. Ito ang kanyang buhay. Ito ang kanyang mundo. Minsan, matapos ang mahabang araw ay umuupo siya sa tabing dagat. Pinagmamasdan ng malawak na karagatan, at sa likod ng kanyang tahimik na mga mata ay may mga nakatagong pangarap. Ang maranasan naman ng mundong lampas sa baryo. Ngunit alam niyang mahirap to. Ang buhay nila ay nakatali na sa pangisda at sa dagat.
Samantala, sa kabilang dako ng Maynila, si Prince ay namumuhay sa kabaliktarang realidad. Isa siyang project coordinator sa isang malaking kumpanya. Lunes hanggang Sabado ay abala sa overtime. Kape at deadlines, traffic at mga tawag mula sa boss. May maayos na kita, maginhawa ang tirahan, pero tila may kulang. Parang paulit-ulit lang ang bawat araw at hindi na niya nararamdaman ng saya. Kaya minsang magkasakit ang kanyang tiyahin na nakatira sa San Isidro ay nagpa siya si Prince na bisitahin ito. Ang plano niya, magbakasyon muna, makalakap ng sariwang hangin, at makatakas sa ingay at stress ng Maynila. Hindi niya alam, ang baring iyon ang magiging tulay para makilala ang isang taong lubos na magpapabago ng kanyang pananaw sa buhay. Pagdating ni Prince sa baryo ay agad niyang napansin ang kaibahan. Walang matataas na gusali, walang masisikip na kalsada, walang busina ng sasakyan. Ang maririnig lamang ay ang masasayang tawanan ng mga bata, huni ng ibon at hampas ng alon. Ramdam niyang ibang-iba ito sa kanyang nakasanayang buhay. At doon, mismong sa baybayin ng baryo, kung saan naglalatag ng lambak si Alex, ang unang magtatagpo ang kanilang mga landas. Mainit ang araw ng hapon na iyon. Kakatapos lang ni Alex mag-ayos ng lambat sa bangka. Pawisan, medyo sunog sa araw, ngunit halatang masaya at kontento siya sa kanyang ginawang trabaho. Habang pinupunasan niyang pawis sa noo ay napansin niyang may isang estranghero nakatayo sa bertabing dagat. Suot ang isang simpleng polo shirt, jeans at rubber shoes na halatang hindi sanay sa buhanginan. Si Prince yun. Medyo naiilang siya habang nakatingin sa paligid. Tila ba hinahanap ang tamang pupuntahan. Kitang-kita sa postura niya ang pagiging tagalunsod. Malinis ang gupit, pino ang kilos, at parang lagi nagmamadali kahit wala namang hinahabol. Ngayon lang ata kita nakita rito, bati ni Alex, habang nakasandal sa kanyang bangka. May bahid ng pagtataka at ngiti sa kanyang mukha. Nagulat si Prince pero agad ding ngumiti. Ah, oo. Bago lang ako dito. Dinalaw ko yung tiyahin ko na nakatira malapit dito. Naglakad pa palapit si Alex. At sa unang pagkakataon, mas malinaw niyang nasilayan si Prince. Maputi, makinis, may dating na parang artista. Pero halata rin ang pagkalito sa mga mata nito. Sanay ka ba sa ganito? Init, pawis, dagat? Tanong ni Alex habang itinuturo ang paligid. Napatawa si Prince, bahagyang napailing. Hindi. Sanay ako sa aircon, traffic, at kape sa kanto, pero parang gusto ko rin naman ng ganito kasimpleng buhay. Ngumiti si Alex na parang may nararamdamang kakaibang koneksyon. Kung gusto mo, pwede kang sumama bukas. Turuan kita manghuli ng isda. Pero kailangan mo maganda kasi hindi ito madali. Medyo nagulat si Prince sa alok, pero hindi niya may tatanggi na may curiosity siyang nararamdaman. Seryoso ka? Baka maging sagaba lang ako sa'yo. Hindi naman siguro. Basta, huwag ka nga atras. Baka kasi duwag ka eh. Biro ni Alex sabay kindat. Natawa si Prince at sa unang pagkakataon mula nang dumating siya ay parang gumaan ang pakiramdam niya. Ang baryo na noong unay tila napakatahimik at nakakapagod, biglang nagkaroon ng kulay dahil sa simpleng mangingisdang hindi niya inaasahang makakausap. Habang papalubog ang araw at unti-unting nagiging ginto ang langit, nagsimula ang isang kwentong hindi nila alam kung saan hahantong. Isang pagkikita na mag-uugnay sa dalawang mundong magkaibang magkaiba, ngunit iisa ang pintig ng puso. Maagang nagising si Prince kinabukasan, kahit hindi siya sanay bumangon ng ganong oras. Nakakapanibago ang tunog ng mga manok na tila sabay-sabay na sumisigaw. Ang simoy ng hangin na may halong alat ng dagat, at ang tanawin ng araw na unti-unting lumilitaw mula sa silangan.
Pagdating niya sa tabing dagat, nadatnan niya si Alex na abala sa pag-aayos ng lambat. Basa pa ang buhok nito, halatang bagong ligo, at nakasuot ng simpleng puting sando at shorts. "Uy, gumising ka pala na maaga," bati ni Alex na may halong biro. "Kala ko hindi ka sanay." Medyo nahihiya pero napangiti si Prince. "Ayoko namang isipin mong duwag ako, di ba? Kahit mahirap, susubukan ko." Tumawa si Alex, saka inabot ang kamay ni Prince para isakay siya sa bangka. "Hawakan mo lang, baka mataplik ka. Hindi to kalsada na Maynila ah." Pag-alis nila, dahan-dahang umusad ang bangka papalayo sa dalampasigan. Habang lumalayo sila, ramdam ni Prince ang kakaibang katahimikan ng dagat. Wala ang ingay ng sasakyan, wala ang ingay ng mga tao. Tanging hampas ng alon at huni ng ibon ang naririnig niya. "Ang ganda pala rito," mahina niyang sambit. Napatingin si Alex at bahagyang ngumiti. "Kaya hindi ko kayang iwan ng dagat. Kahit mahirap ang buhay, sulit naman. Pero ikaw, kaya mo kaya?" Nagkatinginan silang dalawa. May kakaibang bigat at gaan sa tingin na yun. Para may unting-unting pader na nababasag. Nang dumating sila sa tamang lugar ay inabot ni Alex ang isang maliit na lambat. "Sige, hawakan mo to. Ganito ang pagbato ah." Pinakita niya ang tamang paraan. At agad naman itong sinubukan ni Prince. Pero imbis na kumalat ang lambat, nagulo lang ito at muntik pang sumabit sa bangka. "Ala, ang hirap pala." Tawang-tawang si Prince pero nahihiya. Hindi mapigilan ni Alex na mapatawa rin. "Sabi ko naman sa iyo eh, pero ayos lang, natuto din ako dati. Halika, sabay tayo." Lumapit siya sa likod ni Prince. Marahang ginabayan ang kamay nito. Ramdam ni Prince ang init ng hininga ni Alex sa kanyang batok at ang mahigpit ngunit banayad na pagkahawak nito sa kanyang mga braso. "Ganito," bulong ni Alex, habang sabay nilang ibinabato ang lambat. Sa pagkakataong iyon, tama ang pagkakabaksak at kumalat ang lambat sa tubig. "Wow, nagawa ko!" Masayang sigaw ni Prince, ngunit hindi niya maiwasang maramdaman ang kakaibang pintig ng puso niya. Ngumiti si Alex. "Hindi ikaw ang gumawa, nulungan kita. Pero sige na nga, bibilangin ko na yung achievement mo." Nagtagal pa sila sa laot, nagtatawanan, nagkukwento. Unti-unting nagiging magaan ang loob ni Prince. At si Alex naman, ramdam ang kakaibang saya na hindi niya alam kung saan nanggagaling. Sa gitna ng malawak na dagat, nagsimulang umusbong ang isang koneksyon na higit pa sa simpleng pagkakaibigan. Matapos ibato ang lambat ay umupo muna sina Alex at Prince sa gilid ng bangka habang hinihintay ang huhuliin ng dagat. Mahina ang hampas ng alon at ang hangin ay may dalang lamig na nakakapresko. Alam ko nakarelate ka sa mga kwento dito. Baka naman pwedeng magpalamig sa'yo. Oo, ikaw. Sino pa ba eh? Dadalawa lang naman tayo dito. Pa-isang click naman ng subscribe button para una kang makakinig ng mga kwento namin. At syempre, kung nagustuhan mo, palike na rin. Salamat! Tahimik silang dalawa sa simula. Si Prince nakatingin lang sa malawak na bugaw na dagat, habang si Alex naman ay palihim na sumisulip-sulip sa kanya. "Hindi ako makapaniwala," biglang sabi ni Prince. "Ganito pala kaganda rito. Malayong malayo sa Maynila. Doon, lagi nagmamadali mga tao. Puro trabaho, puro ingay. Dito, parang nakakahinga ako ng maluwag." Ngumiti si Alex. Nakatingin pa rin sa dagat. "Siguro kaya ka din dinala dito ng tadhana para maalala mo ang ibang mundo. Simple pero totoo." Napatingin si Prince kay Alex at bahagyang natigilan. May kung anong bigat at lalim sa mga mata ng binata na tila nagsasalita kahit walang sinasabi.
Ikaw naman, balik tanong ni Prince. Hindi ka ba talaga nag-iisip na umalis dito? Yung lumawas, maghanap ng ibang buhay. Huminga ng malalim si Alex bago sumagot. Naalala ko, minsan, pangarap kong maging seaman para makapaglayag at mapagpadala ng pera. Pero habang tumatanda ako, na-realize ko na dito ako nabubuhay. Dito ako masaya. Ang dagat kasi hindi ka iiwan. Kahit minsang magalit siya, bumabalik ka pa rin. Kasi siya ang tahanan mo. Napayuko si Prince at napaisip. Ang ganda ng pananaw mo. Sa Maynila kasi, halos lahat kailangan may kapalit. Minsan kahit relasyon, parang transaksyon na lang. Pero ikaw, parang kang ibang mundo. Natawa si Alex. Ibang mundo agad? Ikaw nga, halatang city boy. Hindi ka sanay sa simpleng bagay. Kanina nga muntok ka nang mahuli sa bangka. Sabay silang nagtawanan. Ngunit sa kasabay ng pagtawa nila ay ramdam nila ang unti-unting paglapit ng kanilang mga puso. Nagtagal ang katahimikan. Hangin at alon lang ang tunog. Hanggang biglang nagsalita si Prince na medyo seryoso ang tinig. Alam mo, Alex, matagal na akong hindi nakakaramdam ng ganito. Yung parang ang gaan ng loob ko kahit kakakilala lang natin. Hindi agad nakasagot si Alex. Tumingin siya kay Prince. At sa unang pagkakataon, hindi niya naitago ang kakaibang init na dumadaloy sa kanya. Makadadala lang yan ng dagat. May hinang sagot ni Alex. Pero may halong ngiti. Pero kung totoo man, siguro hindi ako magrereklamo. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang salita. Pero pareho nilang ramdam ang kuryenteng dumadaan sa pagitan nila. Isang damdaming nagsimula pa lang. Ngunit tila matagal nang nakatago sa kanilang puso. Maaga pa lang, nang mapunot na nila ang mga huli. Agad na hinanda ni Alex ang lambat at inilipat sa bangka ang kanilang kilo ng isda. Si Prince, kahit medyo hirap, ay nag-alok ng tulong. Sigurado ka? Tanong ni Alex nang nakangiti. Baka mabigatan ka. Umirap si Prince. Kaya ko to. Hindi lang puro computer at presentation ang kaya kong gawin. Sabay alalay ng kahon ng isda na halos madulas sa bigat at alon. Sa kanilang pagdating sa pamilihan ng baryo, sinalubong sila ng masiglang ingay. Sigawan ng mga tindera, tawaran ng mga bumibili, at ang halimuyak ng sariwang dagat. Para kay Prince, bago at kakaibang lahat. Dito tayo magbebenta, paliwanag ni Alex habang ipinapapwesto ang kanilang mga huli. Pero bago lahat, kailangan mong matutok paano kilalanin kung sariwang isda. Di pwedeng basta-basta lang. Kumuha si Alex ng isang isda at pinakita ito kay Prince. O ganito, tingnan mo yung mga mata. Dapat malinaw, hindi malabo. Tapos yung hasang, dapat mapula. At syempre, amoy dagat pa rin, hindi bulok. Sububok si Prince, hawak ng isa pang isda, at napakunot noo. Oh, teka, parang pare-pareho lang naman sila. Natawa si Alex sabay kurot ng marahan sa braso niya. Ay nako, city boy ka talaga. Dito ka pa lang talaga matututo. Hindi nagtagal, dumating ang kasamahan ni Alex, ang mga kapwa mangingisda at tindera. Nakita nila si Prince mula sa malayo na nakayuko. Seryosong nakatitig sa isda. Aba, Alex, sigaw ng isa. Sino yung kasama mo? Mukhang hindi taga rito ah. Ang linis ng kamay, parang hindi pa nakakahawak ng lambat. Nagkatinginan ng lahat, sabay nagtawanan. Nawala si Prince pero ngumiti rin. Tama kayo, first time ko lang. Si Alex kasi ang nagturo sa akin. Uy Alex, biro ng isa pang tindera. Nakangiting nakatingin sa kanila. Iba na ngayon ah.
Dati mag-isa ka lang dito, ngayon may kasama ka na. Baka mamaya hindi na isda ang benta mo kundi puso. Natawa ang grupo at lalo lang namula si Prince. Si Alex naman ay nagkamot ng batok. Medyo naiilang pero may ngiting hindi may kubli. Ay nako, tigilan nyo na ha. Natatawang sagot ni Alex. Hindi porket may kasama kung ano-ano na agad. Ngunit habang nagtatagal, napansin ni Prince na kahit biro lang ang mga kasama ni Alex ay may kakaibang tuwa sa puso niya. Para bang sa gitna ng ingay at tawanan ng pamilihan, unti-unti siyang nagiging bahagi ng mundong ito, ng mundong pagmamayari ni Alex. Matapos ang mahabang araw sa pamilihan, nagaya si Alex kay Prince. Halika na, sumama ka muna sa bahay. Siguradong gutom ka na, ako lang bahala. Medyo nagulat si Prince pero ngumiti. Sigurado ka? Baka istorbo ko. Hindi ka istorbo, sagot ni Alex, sabay kindat. Saka para maranasan mo rin ang simpleng buhay dito. Habang naglalakad sila papunta sa bahay ni Alex ay nadaanan nila ang makitid na daan. Mga bahay na gawa sa kahoy at tawid at mga batang naglalaro sa kalsada. Si Prince, aliw na aliw. Halatang hindi sanay sa ganitong tanawin. Parang ibang mundo dito. Ang saya, ang tahimik. Dito ako malaki, sagot ni Alex, may ngiti sa labi. At dito rin ako natutong mangarap. Pagdating nila sa bahay, isang simpleng kubo na may kawain ng sahig at bubong na pawid ang bumungod sa kanila. Agad pumasok si Alex at naglabas ng mga sangkap. Sige, umupo ka muna dyan. Ako nang bahala magluto. Pinagbasta ni Prince ang bawat galaw ni Alex sa kusina. Kung paano ito maghiwa ng bawang, mag-ihaw ng isda, at magpakulo ng kanin sa kalan na uling lang ang gamit. Para kay Prince, kakaiba ngunit napakasarap panoorin. Grabe, sanay-sanay ka, komento ni Prince. Tinuturuan kasi ako ng nanay ko dati, sagot ni Alex. Saka kailangan, di ba? Baka sakaling may makasama akong bisita. Sabay sulyap kay Prince. Namula si Prince at tumawa na lang. Makalipas ang ilang minuto, inihain ni Alex ang nilutong sinigang na isda. Umupo siya sa tapat ni Prince at sabay abot ng mangkok. Tikman mo, ako mismo nagluto niyan. Kumuha ng kanin si Prince. Pero bago pa siya makasubo, kinuha ni Alex ang kutsara at tinidor at sinubuan siya. Oh, tikman mo. Sabihin mo kung okay. Nagulat si Prince pero nakisama na lang. Dahan-dahan niyang sinubo ang sinigang na ibinigay ni Alex. Napatigil siya sandali sabay napapikit. Wow, ang sarap! Ang alat tamis na sakto. Tapos yung asim ng sampalok. Grabe! First time kong makatikim ng ganito kasarap. Ang galing mo, Alex. Napangiti si Alex at medyo namula. Salamat. Masarap kasi kainin yan pag may kasalo. Habang kumakain, hindi maiwasan ni Prince na mapatitig kay Alex. Sa pawis nitong tumadali mula sa pagluluto. Sa ngiting walang halong pretensyon. At sa mga matintong tila nagsasabing, dito ka lang. Sa simpleng hapunan na yun ay ramdam nila ang may kakaibang kuryente sa pagitan nila. Hindi na ito simpleng pagkakaibigan lang, kundi isang bagay na unti-unting lumalago. Matapos ang hapunan, naghiya si Alex na maglakad-lakad. Tahimik ang paligid. Tanging hampas ng alon at huni ng mga kuliglig ang maririnig. Maliwanag ang buwan. Nagbibigay ng pilak na liwanag sa tubig. Ang ganda! Bulong ni Prince habang nakatingala sa langit. Mas maganda kung may kasama, sagot ni Alex na nakangiti. Nakalakad sila ng magkatabi. Halos magdikit ang kanilang mga braso.
May mga sandaling nagtatama ang kanilang mga tingin at agad din silang naiiwas. Hindi nila napapansin na unti-unting pagdilim ng kalangitan hanggang sa bigla nilang bumuhos ang ulan. Grabe ang lakas ng ulan, sigaw ni Prince. Huwag ka nang umuwi sa ngayon, sa alok ni Alex. Hawak sa braso ni Prince. Baka abutin ka ng bagyo sa daan. Doon ka na lang matulog sa bahay namin. Medyo nagulat si Prince pero hindi siya tumutol. Tumakbo sila pabalik sa bahay ni Alex. Parehong basang-basa. Pagtapos nilang makapasok, agad kinuha ni Alex ang tuwalya at inabot kay Prince. Magpalit ka ng damit. Ito, kahit luma, malinis naman yan. Tinanggap ni Prince ang tuwalya at damit. Habang nagpapalit siya ay nakatalikod si Alex. Pero ramdam niya ang bawat kilos ni Prince. May kakaibang init na unti-unting bumabalot sa maliit na sisilid. Pag-upo nila sa banig, pareho silang natahimik. Naririnig lang ang malakas na buhos ng ulan sa bubong. Tumitig si Prince kay Alex at seryoso ang mukha. Alam mo, Alex, at tagal ko nang hindi nakakaramdam ng ganitong saya. Para bang ang gaan ng loob ko sa'yo. Hindi agad sumagot si Alex. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit. Napanunok si Prince. Halatang kinakabahan pero hindi umatras. Hanggang sa magtagpo ang kanilang mga mata. At sa unang pagkakataon, naglapat ang kanilang mga labi. Isang halik na nagsimula sa kaba, pero nauwi sa matinding pananabik. Ramdam nila ang init ng isa't isa. Ang matagal nilang itinatagong damdamin na ngayon lang nabigyan ng pagkakataon. Niyakap ni Alex si Prince ng mahigpit. Tila ba ayaw niya na itong pakawalan. Si Prince naman, buong pusong gumanti. Tila natagpuan na niya ang tahanang matagal niyang hinahanap. Habang patuloy ang ulan sa labas, sa loob ng simpleng bahay ni Alex, may dalawang pusong sabay na tumibok. Mas malakas pa sa hampas ng alon at patak na ulan. Kinabukasan unti-unting sumilip ang araw mula sa silangan. Ang liwanag ng umaga ay dumaan sa maliit na bintana ng bahay ni Alex. Nakaunan si Prince sa braso ni Alex at sa unang pagkakataon, magaan ang kanyang pakiramdam. Namulat siya ng mata at nakita ang ngiti ni Alex. Good morning, bati ni Alex. Mahina at may halong lambing. Good morning din, sagot ni Prince sabay ngiti. Grabe, parang panaginip lang kagabi. Nagtawanan sila. Parang dalawang batang nahuling may ginawang sikreto. Pero sa halakhak nilang yun, dama nila ang katotohanan ng may bago nang namamagitan sa kanila. Habang kumakain ng agahan na hinanda ni Alex, panay ang biro ng mga kapitbahay na nakakakita sa kanila. Oh, may bisita si Alex sa tukso ng isa. Napangiti si Prince. Medyo nahiya, pero mas lalo lang siyang napapalapit kay Alex. Pagkatapos kumain, naglakad silang muli sa tabing dagat. Sa bawat hakbang, ramdam nila ang kasimplihan at kagandahan ng kanilang ugnayan. Hindi kailangan ng marangyang bagay. Sapat na ang pag-ibig na totoo at marangal. Tumigil si Alex at tumingin kay Prince. Prince, handa ko yung paglaban to. Kahit anong sabihin ng iba, gusto kong ikaw ang kasama ko. Nag-init ang dibdib ni Prince sa narinig. Hinawakan niya ang kamay ni Alex, mahigpit at puno ng pagtitiwala. Alex, ikaw ang tahanan ko. At handa rin akong piliin ka. Araw-araw, sa lahat ng oras. Niyakap nila ang isa't isa habang pinagmamasdan ng malawak na dagat. Hindi na nila alintana ang tukso o mga mata ng tao. Ang mahalaga, natagpuan nila ang pagmamahal na tunay at malinis. Ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa estado ng buhay o lugar na pinagmulan. Ang tunay na pagmamahal ay ang pagpili sa isa't isa. Sa araw-araw, sa gitna ng tukso at mga pagsubok. Sa huli,
Ang puso ang tunay na tahanan ng bawat isa. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Celeb Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ang mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig. Dahil baka ang maririnig mong kwento ngayon ay kwento mo na rin.